Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 671. Isang malakas na sigaw ang yumugyog sa lahat ng naroon. Kahit si Shin, na hindi man lang natitinag sa harap ng 6 na mandirigma, ay hinarap ni Andrew Cheng ng may matinding tapang at sinabihan ng walang takot. Ito ang pagpapakita ng tunay na lakas at tiwala sa sarili bilang tagapagmana ng pamilyang Cheng. Sa isang iglap, tumayo sa tabi ni Andrew ang 6 na piling mandirigma upang bantayan siya mula sa likuran. Labis silang nag-alala na baka magalit si Shin at agad na patayin si Andrew. At totoo nga, galit na galit si Shin. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Andrew, at isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Kasama ang kanyang maskara, ang kanyang ekspresyon ay tila ng isang demonyo, napakalamig at nakatatakot. Ikaw ang unang taong nang ahas na sumigaw sa akin, malamig na wika ni Shin. Kalmado ang kanyang tono ngunit punong-puno ng pagnanais na pumatay. Hinugot niya ang kanyang tibak at dahan-daang humakbang palapit kay Andrew. Shin! Anong balak mo? Kung manggawas kang humakbang pa ng kahit 1 pulgada, kahit mamatay kaming 6, sisiguraduhin naming hindi ka makakalabas dito ng buhay. Sigaw ni Marlon Pan habang hinahanda ang kanyang sandata sa baywang na humahalimuyak sa matinding lamig. Hindi tumigil si Shin sa paghakbang. Ang ngiti sa kanyang mukha ay tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Tagapagmana Cheng, nais kong makita, kapag pinatay kita ngayong gabi, sino ang magdadala ng kalamidad na sasapitin ng lahat ng nakapaligid sa iyo. Sa pagtapos ng kanyang pananalita, bumilis ang kanyang paghakbang at itinaas ang kanyang tabak sabay sugod kay Andrew. Nang makita ito, nabahala ang 6 na mandirigma. Napakaloko ni Shin. Talagang nawala na siya sa katinoan, hindi siya natakot na saktan ng tagapagmana ng pamilyang Cheng. Sugod. Sabay-sabay na sigaw ng 6. Lumabas ang kanilang napakalakas na diwa ng pakikipaglaban at sabay-sabay nilang niligiran at nilabanan si Shin. Muli na namang sumiklab ang isang matinding labanan. Sa pagkakataong ito, naharap ng 6 na mandirigma si Shin, at hindi na ito naging madali para sa kanya. Ngunit habang tumatagal ang labanan, lalo siyang naging mailap at malupit, ang kanyang lakas ay patuloy na lumalakas kasabay ng pagtindi ng labanan. Napasinghap si Kenji Fu at sumigaw, hindi maganda. Ginagamit niya ang aming lakas upang tuluyang makapasok sa antas ng kataas-taasan. Nakita rin ito agad ni na Marlon Pan at Raul Yu. Nais ni Shin na gamitin ang kanilang labanan upang tuluyang makamit ang kapangyarihang pagiging kataas-taasan. Kapag nagtagumpay siya, siya ay magiging bagong kataas-taasan, at doon na magiging lubhang mapanganib ang lahat. Tapusin na natin ito ng mabilis. Huwag na huwag nating hahayaang makapagtagumpay siya. Sigaw ni Bruce Shin. Mabilis na pinatibay ng 6 ang kanilang pagpaligiran at unti-unting itinulak si Shin patungo sa isang sulok. Ngunit sa puntong iyon, tila nabaliw na si Shin, ang kanyang buong pagkatao ay punong-puno ng nakatatakot na pagnanais na pumatay, at lalo pang lumalakas sa bawat sandali. Zing! Nakita niya ang pagkakataon. Hinagip ni Shin ang puwang sa pagitan ng 6 na mandirigma at itinama ang kanyang tibak kay Andrew na nakatayo sa gilid. Ang hampas ng tibak na iyon ay punong-puno ng matinding puot at pagnanais na pumatay. Mag-ingat, Ginoong Cheng. Sabay-sabay na sigaw ng 6 na mandirigma at sinubukang hamarang ng buong lakas. Ngunit huli na sila ng isang hakbang. Masyadong mabilis ang tibak ni Shin, direktang tumutok patungo sa dibdib at tiyan ni Andrew. Napakalakas ng hampas na iyon. Kahit si Andrew ay nakaramdam ng matinding panganib at bigat na hindi pa niya nararanasan kailanman. Ang talim ng tibak, kasama ang nakakakilabot na lamig at puot, ay biglang dumating sa kanya. Mamatay ka na. Ngisi ni Shin na may nakatatakot na mukha. Sa sandaling iyon na tila wala ng pag-asa, biglang may isang anino na tumalon mula sa dilim at hamarang sa harap ni Andrew. Klang! Natalsik ang tabak. Kumislap ang apoy sa hangin at umugong ang matunog na kalansing ng bakal. Kasabay nito, tumalsik si Shin paatras habang nagsusuka ng dugo, at bumagsak ng napakalakas sa lupa sa layong mahigit sa 10 metro. Ang kanyang katawan ay tila isang sirang saranggola na gumulong ng sunod-sunod sa lupa hanggang sa tumama sa pader at doon tumigil. Ang pader na iyon ay nagkaroon din ng malalaking bitak. Walang nakapansin kung paano ito nangyari. Ang alam lang ni Shin ay sa sandaling iyon, ang taong biglang sumulpot sa harap ni Andrew ay nagbigay lamang ng isang sipa. Isang sipa lamang, at sapat na iyon upang seryosong masugitan siya at maputol ang ilan sa kanyang mga tadyang. Namangha ang 6 na mandirigma. Nakatingin silang lahat sa taong biglang lumitaw sa harap ni Andrew. Napakataas at napakagilas ng kanyang tindig, punong-puno ng lakas at awtoridad, tila isang Diyos ng digmaan. Ito si Ares Chong. Kahit ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pag-ihip. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan.
Si Shin, na hindi man lang napagtagumpayan ng 6 na mandirigma, ay natalo lamang sa 2 kilos ng taong ito. Hindi nga, 2 kilos lamang ang ginawa niya. Ang una ay pagbasag ng tailback ni Shin gamit ang isang kamay, at ang pangalawa ay ang sipa na nagpatalsik dito. Mabilis, malinaw, at walang pag-aalinlangan. Ang lakas ng taong ito ay higit pa sa kanilang 6, tiyak na siya ay isang kataas-taasan. Nang makita ng lahat kung sino ang taong iyon, sabay-sabay silang napasinghap. Ang 6 na mandirigma ay agad na nagpakita ng lubos na paggalang at paghanga. Siya nga pala. Ang taong kinikilalang tagapagmana ng pamilyang Cheng ay walang iba kundi siya. Ang taong napakasilaw sa kanyang pagkilos noon. Matapos mahigit 10 taong pagkawala, hindi inakalang makikita siya rito. Nakilala na rin ni Andrew ang taong nasa harap niya at nagsalita ng may bahagyang pagkagulat, ipinadala ka ni Ama. Si Ares Chong ay punong-puno ng nakatatakot na lakas at pagnanais na pumatay. Ang kanyang matang matalas ay nakatitig kay Shin na nakahandusay sa lupa. Tumango siya at nagsalita, "Batang Ginoong Cheng, nag-aalala ang amang pinuno sa iyong kaligtasan kaya ipinadala niya ako rito. Matapos ang pangyayaring ito, kailangan mong sumama sa akin pabalik. Mayroon siyang mahalagang ipagbilin sa iyo." Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Andrew. Matapos ang mahabang katahimikan, tumango siya at nagsabi, "Sige." Napakasimple ng kanilang usapan. Pagkatapos nito, dahan-dahang humakbang si Ares palapit kay Shin. Sa bawat hakbang niya, tila nababagabag ang lahat ng naroon, ang bawat tapak ay parang yumuyugyog sa lupa at kalangitan. Ang 12-12 ng bantay na nakapaligid kay Shin ay agad na hamarang, ngunit sa isang iglap ay lahat sila ay nabuwal at natalo ng walang kahirap-hirap. Umiling na lamang si Marlon Pan at bumaantong hininga, Ares Chong, ang Diyos ng digmaan. Hindi ko inakalang makikita ko siya ng personal. Bahagyang ngumiti si Kenji Fu at nagsabi, kung narito siya, kahit ang buong hukbong GSE ay walang alinlangan na mapupuksa ng tuluyan. Hindi ko rin maipagkaila, hindi ko akalain na ang isang tulad niya ay naglilingkod sa pamilyang Cheng, dagdag ni Lucas Sing na puno ng pagkamangha. Nagkatinginan ng mga ito at nawala na ang kanilang pangamba. Sa tabi ng taong ito, tiyak na walang sino man ang mga ngahas na lumapit at saktan si Andrew. Sa tingin nyo, ilang susi ang hawak niya? Biglang tanong ni Bruce Shin. Nakakunot ang noo ni Marlon Pan. 4. Hindi tiyak. Baka higit pa sa inaakala natin, wika ni Kenji Fu na tila may malalim na iniisip. 5. Diyos ko. Ang taong tulad niya ay isang napakabihirang pag-iral. Biglang kumurap ang mga mata ni Raul Yu at nagsabi, huwag nating kalimutan ang ika-4 na pinto, ang pintong sinasabing wala naman talaga. Mayroon akong isang hinala. Anong hinala? Tanong ni Marlon Pan. Tumingin si Raul kay Andrew na nakatayo sa malayo, nag-isip sandali, at pagkatapos ay umiling. Wala na. Hindi rin ako tiyak. Samantala, tinalo na ni Ares Chong ang lahat ng 12-12 ng bantay. Tumayo siya sa harap ni Shin, malamig ang kanyang mukha habang nakatingin sa taong nakahandusay sa lupa. Ang sakta ng batang Ginoong Cheng ay parang pakikipagsapalaran sa kamatayan. Hindi kita papatayin ngayon, ginagawa ko ito dahil sa paggalang sa matandang nagpadala sa iyo. Bumalik ka at sabihin sa kanya, kung manggahas pa siyang lumabag sa aming hangganan, ang amang pinuno ay magagalit ng lubusan. Pagkatapos nito, dahan-dahang tumayo si Shin mula sa lupa. Tumingin siya kay Ares at kay Andrew ng may matinding puot at galit, bago tumalikod at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Matapos ang pangyayaring iyon, nagtipon sila sa loob ng bulwagan. Naroon sina Enchong Zhou, ang mga tagapagmana ng pamilyang Zhou, si Lizeth Zhou, ang 6 na mandirigma, si Ares Chong, at syempre si Andrew Cheng. Medyo balisa si Lizeth Zhou. Inalis niya sa kanyang leeg ang isang mahabang palamuting yari sa batong tila balahibo ng ibong may kakaibang ukit at marka. Ito ang ibinigay sa akin ng aking lolo, si Master Zhou, bulong niya, na punong-puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Sabi niya, ito ay aking dot. Nagkatinginan ng 6 na mandirigma, tumingin kay Ares Chong, at pagkatapos ay nagsabi kay Andrew Cheng, ito ang susi. Tiyak na mayroon pang isa. Nakakunot ang noo ni Andrew. Lumapit siya at kinuha mula kay Lizeth ang palamuting tila balahibo ng ibon. Ito ba ang susi sa pinto na kanilang hinahanap? Kabanata 672. Nakatitig si Andrew Cheng sa palamuting batong tila balahibo ng ibon na hawak niya, at punong-puno ng pagtataka ang kanyang isipan. Matatanda, ano ba ang ibig sabihin ng susi at ng pinto? Ano ang ugnayan ng mga piling mandirigma at ng kataas-taasan? Pagtatanong ni Andrew nang may pagdududa. Nagkatinginan ng 6 na mandirigma, at pagkatapos ay ibinaling nila ang kanilang tingin kay Ares Chong. Sa tingin ko, tungkol sa bagay na ito, mas may alam si Ginoong Ares kaysa sa amin, wika ni Kenji Fu.
Tumingin si Andrew kay Ares. Nakatayo ito sa gilid habang nakatingin sa palamuting hawak ni Andrew. Nagsalita siya, Batang Ginoong Cheng, hinggil sa pinto at susi, hindi pa ito ang tamang panahon upang ipaliwanag ng lubusan. Ang masasabi ko lamang ay ang ilang batayang kaalaman, sa kasalukuyan, may 4 na pinto na natuklasan. Ang isa ay nasa loob ng ating lupain, at binabantayan ng pangasiwaan ng Kyushu. Ang isa ay nasa bansang Amerika, at ang isa ay nasa bansang Hapon, ang dalawang ito ay binabantayan ng 12 templo ng kanluran. Ang huli at ika-4 na pinto, hindi ko ito maaaring ibunyag ng basta-basta. Anong uri ng bagay ang pinto? May nagtanong mula sa pamilyang Joe na puno ng pagtataka. Lumingon si Ares at tumingin sa may bituin na kalangitan. Kumislap ang isang matalas na liwanag sa kanyang mga mata at nagsabi, ang pinto ay patungo sa mga bagay na hindi pa natin nakikilala. Sino mang may hawak ng susi ay maaaring pumasok at hanapin ang kanilang sariling kapalaran. Paglabas mula sa pinto, mayroong nagiging matalinong negosyante at mabilis na nakapagtatatag ng imperyo ng kalakalan. Mayroon namang nagiging napakahusay sa sining ng pakikipaglaban, umaabot sa pinakamataas na antas, at nagtataglay ng potensyal na hindi matatawaran. Mayroon ding nagiging katulad ko, isang Diyos ng digmaan, kataas-taasan, tagapagtanggol ng isang lupain, at nakakamit ang walang hanggang kapangyarihan. Ngunit mayroon ding nagiging walang kwenta at naliligaw ng landas habang buhay. Maaari ninyong isipin ang pinto bilang isang lugar na hindi maunawaan ng karaniwang tao, kung saan makakamit mo ang maraming bagay. Ngunit ang lahat ay nakadepende sa iyong sariling kapalaran. Hindi lahat ng pumapasok ay nakakakuha ng kung ano ang nais nila. Matapos magsalita ni Ares, tumahimik ang lahat ng naroon. Ang mga hindi nakakaalam tungkol sa pinto ay punong-puno ng pagtataka at pagkamausisa. Samantala, ang mga nakakaalam, tulad ng mga piling mandirigma at ni Enchong Joe, ay punong-puno ng paggalang at pagnanais na makarating din doon. Sila ay nakapasok na sa pinto noon, at tunay na ito ay isang lugar na puno ng karunungan. Doon, nakamit nila ang antas at kaalaman na hindi nila maaabot sa karaniwang pamumuhay. Kung ilalarawan ang mundo sa likod ng pinto, ito ay isang malawak na hindi pa natutuklasang lugar na puno ng kaalaman. Ang sino mang nakakapagbukas ng pinto ay tinatawag na tagapagmana, o kaya ay alagad. Sapagkat anumang bagay na makukuha mo mula sa likod ng pinto, ikaw ay kailangang maglingkod sa pinto habang buhay, at magiging alipin nito magpakailanman. Ang mga susi. Saan nagmula ang mga ito? Nakakunot ang noong tanong ni Andrew. Sumagot si Ares, ang mga susi ay bahagyang nagmumula sa pangasiwaan ng Kyushu. Taon-taon ay pumipili sila ng mga tao at ipinapamahagi ang mga susi upang makapasok at matuto. Ang kabilang bahagi naman ay ang mga taong pinipili mismo ng pinto, tinatawag sila at inaanyayahang pumasok. Pagkatapos, sila ay nagiging alagad habang buhay at maglilingkod sa pinto anumang oras na kailanganin sila. Puno ng malalim na pag-iisip ang puso ni Ares habang naalala niya ang nakaraan. Anong uri ng institusyon ang pangasiwaan ng Kyushu? At bakit sila ang may hawak ng mga susi? Seryosong tanong ni Lizeth Joe. Ito rin ang tanong na bumabagabag sa isipan ng lahat. Nararamdaman ni Andrew na may kaugnayan ang mga bagay na naririnig niya ngayon sa mga bagay na matagal na niyang pinag-iisipan. Higit pa rito, bigla siyang nagkaroon ng isang hinala, ang pagkawala ng kanyang ina ay maaaring may kaugnayan sa pinto. Ang pangasiwaan ng Kyushu ay isang mahiwagang institusyon sa ating bansa na nag-aaral ng mga pambihirang pangyayari, at pumipili at nagsasanay ng mga taong may kakayahang pumasok sa pinto. Napakalaki ng impluwensya nito. Ang 4 na kataas-taasan sa ating lupain ay lahat nagmula sa pangasiwaan ng Kyushu. At si General Manuel Chu, isa sa 4 na kataas-taasan, ang tanging henyong kinikilala ng pangasiwaan at inanyayahan mismo ng pinto. Hindi marami ang katulad niya, dagdag ni Ares. Sino pa ang iba? Tanong ni Andrew. Batang Ginoong Cheng, ang iyong ama ay dating naglingkod sa pangasiwaan ng Kyushu at naging pinakabatang at pinakakilalang tao sa kasaysayan nito. Siya rin ay inanyayahan ng pinto. Siya ay isang pambihirang henyo, at labis ko siyang hinahangaan, maayos na wika ni Ares. Ang mga simpleng pangungusap na ito ay nagbunyag ng napakahalagang impormasyon. Napatingin ang lahat kay Andrew. Si Armando Cheng, ang pinuno ng pamilyang Cheng, ay isa palang ganyang tao. Naglingkod sa pangasiwaan ng Kyushu at tinanggap din ang paanyaya ng pinto. Kaya naman pala biglang umangat ang pamilyang Cheng at naging isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa buong mundo. Kayo naman? Tanong ni Andrew. Lumingon si Ares at tumingin kay Andrew ng may bahagyang ngiti. Ako rin. Sabay-sabay na napasinghap ang lahat. Si Ares, ang Diyos ng digmaan, ay isa rin pala sa kanila. Nakakatakot.
Napakabisa ng kanilang kapangyarihan. Anong uri ng pag-iral ang pamilyang Cheng? Ang tungkol sa pinto at sa pangasiwaan ng Kyushu ay isa sa mga pinakatatagong lihim sa buong mundo. Nauunawaan ito ng 6 na mandirigma, at pati na rin ni Enchongjo. Kapag ang pag-iral ng pinto at ng pangasiwaan ay lumabas sa kaalaman ng karaniwang tao, tiyak na magdudulot ito ng matinding kaguluhan. Sapagkat ang mga tao roon ay pawang mga henyo at pambihirang nilalang. Kung ilalarawan, ang pelikulang, Super Body, ang pinakamalapit na paglalarawan ng kanilang katotohanan. Sa loob ng pangasiwaan ng Kyushu, ang pinakamisteryosong kagawaran ay ang kagawaran ng bioteknolohiya. Ang kanilang pananaliksik sa henetika at selula ay umabot na sa pinakamataas na antas. Ang kanilang pinag-aaralan ay ang mga taong lumabas mula sa pinto. Sa kasalukuyan, hindi rin kaunti ang mga negosyo at kumpanya na may kaugnayan sa bioteknolohiya. Kahit ang mga malalaking bansa ay nagpapaligsahan sa larangang ito. At ang pinagmulan ng lahat ng ito ay ang pinto. Tumahimik ang lahat sa loob ng silid. Ang bawat isa ay nakaramdam ng bigat sa kanilang dibdib. Kahit ang mga tagapagmana ng pamilyang Jo ay hindi makapaniwala. Wala silang alam tungkol sa pinto at susi. Ang tanging nakakaalam lamang ay ang yumaong si Master Jo at ang kasalukuyang pinuno ng pamilya na si Enchongjo. Ginoong Enchongjo, hindi ko po alam kung ang isa pang susi ay nasa inyong mga kamay. Tanong ni Marlon Pan kay Enchongjo na nasa kanyang tabi. Tumango si Enchongjo at inutusan ang kanyang tauhan na magdala ng isang kahoy na kahon. Ito ay gawa sa bihirang kahoy na may ukit na dragon at ibong apoy sa ibabaw. Binuksan ni Enchong ang kahon at inilabas ang palamuting batong tila balahibo ng ibon. Ito ang ibinigay sa akin ng aking ama. Ang bawat pinuno ng pamilyang Jo ay binibigyan ng pagkakataong makapasok sa pinto, ngunit ako ay kulang sa kakayahan. Lumipas na ang 20 taon at hindi ko pa rin ito nagagawa. Bakit ang susing ito ay may kaugnayan sa dating kataas-taasan? Tanong ni Lucas Hing habang nakapamewang at puno ng pagtataka. Umiling na lamang si Enchongjo at nagsabi ng may lungkot, hindi ko rin alam. Natatakot ako na ang sagot ay kasama na sa pagpanaw ng aking ama. Tumango ang lahat. Ang lihim na ito ay mananatiling misteryo magpakailanman. Mayroon pang isang taong nakakaalam, biglang wika ni Andrew. Napatingin ang lahat sila ay nakaisip sa iisang bagay. Ang dating kataas-taasan. Ngunit nangahas ba silang magtanong sa kanya? Hindi sila makakagawa nito. Nagsalita si Ares, kung hindi ako nagkakamali, ang susing ito ay malamang na ibinigay ng dating kataas-taasan sa pamilyang Jo upang makuha ang inyong katapatan. Ngunit matapos makuha ng pamilyang Jo ang susi, hindi na ito binawi upang hindi masira ang kanilang ugnayan. Ngayong pumanaw na si Master Jo, malamang na nais na itong bawiin ng dating kataas-taasan. Tumango ang lahat ng tahimik. Naging malinaw na ang lahat. Sapagkat ang mga susi ng pinto ay pinipili mismo ng pangasiwaan ng Kyushu, walang sinuman o pamilya ang maaaring makakuha nito ng walang dahilan. Matapos maghiwa-hiwalay ang lahat, naiwan sina Andrew at Ares sa silid. Matapos ang mahabang pag-iisip, nagtanong si Andrew, ang ika-4 na pinto. Ito ba ay nasa pamilyang Cheng? Kabanata 673. Nakatayo si Ares Chong sa likuran ni Andrew Cheng at tumango. Opo, batang Ginoong Cheng. Tumangala si Andrew sa kalangitan, at hindi mapakali ang kanyang puso. Ang pamilyang Cheng, mayroon pala silang sariling hiwalay na pinto. Ang pintong tanging isang bansa lamang ang maaaring maghawak, at ang pamilyang Cheng ay mayroon nito. Anong uri ng tao ang kanyang ama? Ano ang kanyang pinagpaplanuhan? Naramdaman ni Andrew ang matinding kahinaan at pagkalito. Napakakaunti ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang sariling ama. Pumasok na ba kayo sa pintong iyan? Tanong ni Andrew. Umiling si Ares. Ang pinto ng pamilyang Cheng ay naiiba sa iba. Ang sino mang hindi miyembro ng pamilyang Cheng ay walang karapatang pumasok. Paano naman ang susi? Lumingon si Andrew at tumingin kay Ares nang may pagtataka. Ngumiti si Ares. Ang bawat miyembro ng pamilyang Cheng ang siyang susi ng pintong ito. Ano? Namangha si Andrew. Ang ibang mga pinto ay nangangailangan ng pisikal na susi, ngunit ang pintong ito ay ang mga tao mismo ng pamilyang Cheng ang susi. Matapos ang sandaling katahimikan, muling nagsalita si Andrew, bakit itinatago ito sa akin ng aking ama? Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang lihim ng pinto ay napakalaki. Sa buong mundo, iilan lamang ang nakakaalam na mayroong sariling pinto ang pamilyang Cheng. Ito rin ang dahilan kung bakit nagpapaligsahan ang lahat ng bansa na hanapin ang ika-4 na pinto. Siyempre, hindi na ito mananatiling lihim magpakailanman, mayroon na ring mga nakapag-isip na ang ika-4 na pinto ay nasa pamilyang Cheng. Ipinadala ako ng amang pinuno upang ibalik ka ngayon dahil sa bagay na ito.
Nais niyang ipaliwanag sa iyo ang lahat kapag dumating na ang tamang panahon. Matapos magsalita ni Ares, naging mabigat ang hangin sa loob ng silid. Ipinagkukubli ni Andrew ang kanyang mga kamay sa bulsa at yumuko. Matapos ang sandali, nagtanong siya, ang nangyari sa aking ina. May kaugnayan ba ito sa pinto? Nakakunot ang noo ni Ares. Tinitigan niya ng mabuti si Andrew at pagkatapos ay tumango. Mayroon, batang Ginoong Cheng. Huminga ng malalim si Andrew. Tama ang kanyang hinala. Sino ang gumawa nito? Namumula ang kanyang mga mata sa galit. Umiling si Ares. Ang utos ay dumaan sa maraming kamay. Kapag dumating na ang takdang panahon, malalaman mo rin ang lahat. Kalampag. Napakuyom ang mga kamao ni Andrew. Panahon, panahon. Bakit panahon na lamang ang lagi niyang sinasabi? Ano ba talaga ang ginagawa niya? Anak niya ako. Ang asawa niya ang biktima. Hindi ba siya ang pinuno ng pamilyang Cheng? Hindi ba ang pamilyang Cheng ang pinakamakapangyarihang pamilya sa buong mundo? Hindi ba siya ang pinakadakilang henyo sa buong Kyushu? Bakit hindi siya makapag-imbestiga sa nangyari sa sarili niyang asawa? Nag-aapoy sa galit si Andrew. Ito ang puot at hinanakit na naipon sa kanyang puso sa loob ng mahigit 10 taon. Galit siya sa kanyang ama. Pagod na siya sa mga lihim at pakikipaglaban sa loob ng sarili nilang pamilya. Batang Ginoong Cheng, sa katotohanan, ang amang pinuno ay may matinding pinagdaraanan. Sinubukang ipaliwanag ni Ares. Tama na. Ayaw ko nang makinig. Ako mismo ang mag-iimbestiga nito. Galit na lumabas si Andrew ng silid. Nakatayo si Ares sa bintana habang pinagmamasdan ang nag-iisang aninong lumalayo. Kinuha niya ang kanyang telepono, tumawag, at nagsalita ng may paggalang, amang pinuno, naiintindihan na ng batang Ginoong Cheng ang tungkol sa pinto. Ngunit labis siyang nag-aalala sa nangyari sa kanyang ina, at tila lalo siyang nagagalit sa inyo. Hindi po ba natin siya pwedeng sabihan ng totoo? Sa kabilang linya, isang matandang boses na may kasamang ubo ang sumagot, hayaan mong magalit siya. Hindi pa ang tamang panahon. Ang mga matatandang nasa likuran ay naghahanda na ng kanilang pagkilos. Kung malalaman niya ngayon, magiging mapanganib ito, hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin kay Marian Yang, sa kanyang apo, at sa sanggol na hindi pa naisisilang. Ngunit amang pinuno, malapit nang magsara ang pinto. Hindi na ito muling mabubuksan ng matagal. Kung hindi babalik ang batang Ginoong Cheng upang buksan ito, lilipas na ang 20 taon bago ito muling mabuksan, nag-aalalang wika ni Ares. Alam ko. Maghanap ka ng pagkakataon at ibalik mo siya. Pinatay ang tawag. Sa isang marangyang mansyon sa tabi ng dagat na binabantayan ng mahigpit, napapaligiran ng mga armadong gwardya, mga barko, at helikopter, nakaupo si Shin sa sahig ng pangunahing bulwagan. Nakabenda na ang kanyang dibdib at tiyan. Tinanggal na ang kanyang maskara, at kalahati ng kanyang mukha ay may matinding pagkakasunog, tila pinsala ng apoy. Tungkol sa lihim na ito, siya at ang dating kataas-taasan lamang ang nakakaalam. Nang pumasok si Shin sa pinto noon, siya ay pinarusahan dahil sa kasakiman, at doon nasira ang kanyang mukha. Sa harap niya ay nakatayo ang dating kataas-taasan, nakasuot ng panggabing damit at nakasandaw sa tungkod. Masama ang kanyang mukha habang nakatingin kay Shin at sumigaw, aminado ka na ba sa iyong pagkakamali? Yumuko si Shin. Alam ko po ang aking kasalanan. Handa po akong tanggapin ang anumang parusa. Boom! Itinaas ng dating kataas-taasan ang kanyang tungkod at pinalo ng buong lakas ang balikat ni Shin. Inutusan kitang kunin ang isang bagay. Hindi sinabing saktan mo ang sinuman. Napakalapit sa akin ni Edmund Joe, dapat sana ay dumalaw ako sa kanyang libingan. Anong ginawa mo? Nauunawaan ko po ang aking pagkakamali, yumuko lamang si Shin. Umuupo ang dating kataas-taasan, huminga ng malalim, at malamig na nagsabi, tumayo ka na. Nakuha mo ba ang bagay? Tumayo si Shin at umiling. Hindi ko po nakuha. Biglang dumating si Ares Chong at napigilan ako. Ares Chong. Nang marinig ang pangalang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng dating kataas-taasan. Napakatalim ni Armando Cheng. Talagang ipinadala pa niya si Ares. Amang pinuno, ano po ang susunod nating gagawin? Tanong ni Shin. Nag-isip ang dating kataas-taasan at nagsabi, sa makalawa ay ang pandaigdigang paligsahan. Magdala ka ng mga tauhan at pumunta doon. Kung may pagkakataon, pumunta ka sa Xiangyang at kunin ang asawa at anak ni Andrew Cheng. Pagkatapos ay imbitahan mo siya rito. Nauunawaan ko po. Tumango si Shin at lumabas ng bulwagan. Pagkaalis ni Shin, pumasok ang isang gwardya, amang pinuno, narito po si Helen Jing ng pamilyang Jing at nais po kayong makausap. Papasukin mo siya, walang pagbabagong wika ng matanda. Pagkaraan ng sandali, pumasok si Helen Jing.
Nakasuot siya ng puting Amerikana, matangkad at marangal ang tindig, at punong-puno ng talino ang kanyang anyo. Bumabati po si Helen Jing sa amang pinuno. Yumuko siya bilang paggalang. Kasunod niya ay isang matandang lalaki na nakasuot ng abong damit, si Yun Hee, ang tapat na tagapagbantay ng pinuno ng pamilyang Jing. Matagal na kitang hindi nakikita, Ginang Cheng. Noong huli tayong nagkita ay ilang buwan na ang nakalilipas, ngumiti ang dating kataas-taasan at inanyayahan siyang umupo. Umupo si Helen at itinago ang kanyang mga binti sa ilalim ng kanyang Amerikana. Huwag niyo po akong pagtawanan, amang pinuno. Narito po ako upang humingi ng pabor. Ginang Cheng, tayo ay magkatuwang. Kung mayroon kang problema, tiyak na tutulungan kita, wika ng matanda. Walang pag-aalinlangan, diretsahang nagsabi si Helen, nais ko pong hilingin sa inyo na ipadala ang hukbong GSE upang paligiran ang isla ng Changsan. Biglang bumagsak ang temperatura sa loob ng bulwagan. Nanlilisik ang mga mata ng dating kataas-taasan habang nakatingin kay Helen. Bakit? Wala po rito si Ares Chong. Ito ang pagkakataon para sa pamilyang Jing, at para rin po sa inyo, sagot ni Helen. Nag-isip ang dating kataas-taasan, at pagkatapos ay gumuhit ang isang mahinang ngiti sa kanyang labi. Ipinapahiwatig niyang lumabas na ang lahat ng naroon. Tumingin din si Helen kay Yun Hee sa gilid at nagsabi, maghintay ka muna sa labas. Opo. Binibini, lumabas si Yun Hee. Nang mawala na ang lahat at silang dalawa na lamang ang natira, biglang nagtanong ang dating kataas-taasan, ano ang maibibigay mo sa akin bilang kapalit? Kabanata 674. Tumahimik ang buong bulwagan. Nakapikit ng bahagya ang dating kataas-taasan, tila malalim ang pag-iisip. Pagkaraan ng sandali, nagsabi siya, Ginang Cheng, kung gagawin mo ito, hindi ka ba natatakot na mabunyag ang lahat at tuluyang mapuksa ang pamilyang Jing? Habang sinasabi ito, tinitigan ng mabuti ng dating kataas-taasan si Helen Jing, na tila nakikita na niya ang tunay na hangarin ng babaeng nasa harap niya. Bahagyang ngumiti si Helen, isang ngiting punong-puno ng pagtitiwala at plano. Basta paligiran ng inyong hukbong GSE ang isla ng Changsan, wala roon si Ares Chong. Dagdag pa rito, mayroon na akong nakahandang plano at mga kakilala sa isla. Kapag itinaas ko na ang aking watawat, ang buong isla ng Changsan ay magiging atin, sa inyo at sa akin. Bahagyang tumango ang dating kataas-taasan. Sa tingin mo ba ay napakadaling kalabanan si Armando Cheng? Hindi siya makapaniwala na ang isang tulad ni Armando ay walang kakampi o tagasunod. Bukod dito, si Armando ay naglingkod sa pangasiwaan ng Kyushu, anong uri ng talino at pamamaraan ang hindi niya alam. Siya ang tunay na pinakamakapangyarihan. Ilan lamang ang makapantay sa kanya sa buong mundo. Siyempre, hindi alam ni Helen ang tunay na nakaraan ni Armando. Tumayo siya at ngumisi ng may panlilinlang, matanda na si Armando. Upang umunlad ang pamilyang Cheng, kailangan niya ng tulong mula sa akin at sa aking pamilyang Jing. Ilang taon na akong nasa loob ng pamilyang Cheng, at naghihintay lamang ako sa araw na ito. Lumingon siya at tinitigan ng seryoso ang dating kataas-taasan. Amang pinuno, ang pagkakataong ito ay hindi na mauulit. Kung tutulungan ninyo ako, ang lahat ng ari-arian at yaman ng pamilyang Cheng ay hahatiin natin sa dalawa. Interes. Napakalaking pakinabang. Kalahati ng kayamanan ng pamilyang Cheng. Hindi may kakaila na naakit ang dating kataas-taasan. Ngunit ang kanyang katwiran ay nanag sa kanyang pagnanasa. Tumingin siya kay Helen at nagsabi, Ginang Cheng, malamang ay minamaliit mo ang kakayahan at pamamaraan ni Armando. Hindi siya ang inakala mong matandang mahina. Masasabi ko sa iyo ng malinaw, walang bagay o tao sa mundong ito na hindi niya kayang makita o malaman. Kahit ang pagpunta mo rito ngayong gabi, malamang ay alam na niya. Higit pa rito, hinala ko ay pinapantekan niya rito ng sadya, upang mahulog ka sa kanyang patibong. Noong panahong nagtatrabaho siya kasama si Armando, labis na humanga ang dating kataas-taasan sa talino at pamamaraan nito. Siya ang tanging tao sa kanyang panahon na kinilala ng buong pangasiwaan ng Kyushu. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mabilis na umunlad ang pamilyang Cheng at nakalaya sa kontrol ng lahat ng panig. Ang ganitong tao, habang tumatanda ay lalong nagiging matalino, hindi siya maaaring lokohin ng sinuman. Nang marinig ito, nakakunot ang noong nagsabi si Helen, marahil ay labis lamang kayong nag-aalala. Naniniwala ako na kung magtutulungan tayo, walang bagay na hindi natin kayang gawin. Bukod dito, napakabihira ng pagkakataong ito. Sana ay pag-isipan ninyong mabuti ang aking mungkahi. Umiling ang dating kataas-taasan at diretsahang tumanggi. Umuwi ka na. Ipahatid ninyo ang bisita. Pagkatapos nito, tumayo ang dating kataas-taasan at naglakad palayo gamit ang kanyang tungkod.
Nakakunot ang magagandang kilay ni Helen, at biglang nagbago ang kanyang mukha. Napadyak siya ng paa at tumalikod, lalabas na ng bulwagan. Kung hindi siya tutulungan ng dating kataas-taasan, hahanap siya ng ibang kakampi. Ano man ang mangyari, makakamit niya ang pamilyang Cheng. Nakataya na ang lahat, kailangan na niyang kumilos. Paglabas niya ng bulwagan, mabilis na lumapit si Yunhee. Binibini, mayroong nangyari sa bahay. Ang amang pinuno ay inanyayahan ni Armando Cheng sa isla ng Changsan. Ano? Namangha at nagulat si Helen. Napakuyom ang kanyang mga kamao at mabilis na naglakad patungo sa itim na Bentley na nakaparada sa labas. Umuwi tayo. Utos niya sa driver. Sa sandaling iyon, naintindihan na niya ang ibig sabihin ng mga salita ng dating kataas-taasan. Mapapahamak na si Armando. Talagang mayroon siyang nakahandang patibong. Sa balkonahe ng ikalawang palapag, nakatayo ang dating kataas-taasan habang nakatingin sa papalayong sasakyan ni Helen. Nakakunot ang kanyang mga mata at lalong naging malamig ang kanyang boses, ang pamilyang Jing ay isa lamang piraso sa larong ito. Tila inakala niyang siya ay mahalagang tauhan. Sa paningin ko, ang lahat ng tao at bagay sa mundong ito ay mga piraso lamang ng laro. Ang larong ito ay hindi para sa kanya, ni para sa kanyang maliit na pamilyang Jing. Sa punong tanggapan ng Bicang Group, 2 araw nang hindi pa umipikit ang mga mata ni Marian Yang. Ang pagpapalawak ng kanilang negosyo ay nagbukas ng mga sangay sa 6 na lugar, kabilang ang Yancheng, Beijing Circle, at Jinling. 2 araw na rin silang nakikipag-usap sa mga lokal na negosyante, pabrika ng gamot, at mga tagapamahagi, ngunit hindi maganda ang naging resulta. Ang mga kinatawan ng mga negosyo sa 6 na lugar na iyon ay tila naghihintay sa isang bagay. Sa madaling salita, sila ay nagkasundo at sabay-sabay na nagpapabigat ng presyon kay Marian Yang upang makakuha ng mas malaking pakinabang. Kahit sa ilang pagpupulong, tila nagbabanta silang putulin ang ugnayan. Ginang Marian, napakawalang katarungan ng mga taong ito. Ang pakikipagtulungan sa atin ay malaking pagkakataon para sa kanila, ngunit minamaliit nila ito at naglalagay pa ng napakaraming hindi makatwirang kahilingan. Wika ni Angela Song habang inaayos ang mga ulat. Pagod na rin si Marian. Nakahiga siya sa silya habang tinitingnan ang mga kasunduang ipinasa ng mga negosyo. Pawang mga hindi makatarungang kahilingan. Humihingi sila ng 60% ng kita. Higit pa rito, nais nilang maging pinakamalaking may-ari ng mga sangay, kahit na sila ang nagtayo at nagpapatakbo nito. Sinasamantala nila ang pagbubukas ng sangay upang agawin ang kontrol sa Bicang Group. Walang katapatan. Pawang mga patakarang pabor lamang sa kanila. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga punong tagapamahala at mga katulong ng iba't ibang kumpanya, at lahat sila ay malungkot ang mukha. Ginang Marian, pansamantalang itinigil ang pakikipagtulungan sa Jinling. Isinara na nila ang kanilang tanggapan. Ganoon din sa Beijing Circle, pinalabas nila kami ng diretsahan. Mas komplikado naman ang sitwasyon sa Yancheng. Mayroon silang mga alalahanin, ngunit may ibinigay na impormasyon, mayroong nakatayong kapangyarihan sa likod ng lahat ng ito. Tumigil sandali ang punong tagapamahala na may salamin. Nakakunot ang noo ni Marian at tumayo ng tuwid. Anong ibig sabihin yan? Mayroong isang makapangyarihang tao na nais pabagsakin ang Bicang Group. Iyan po ang tanging layunin nila, sagot ng punong tagapamahala ng may pag-aalala. Umupo muli si Marian at naglakad-lakad sa loob ng tanggapan. Pagkatapos ay nagsabi, kung gayon, pupunta ako sa Yancheng bukas. Sasamahan ninyo ako ni Angela Song. Wala nang ibang paraan, kailangan niyang pumunta ng personal. Dapat niyang makuha ang mga kasunduang ito. Kung sa Yancheng nanggagaling ang balita, ibig sabihin ay handa silang makipagtulungan, ngunit natatakot sila dahil sa presyon ng taong nasa likod. Sino ba ang naisirain ang kanyang negosyo? Ginang Marian, nais niyo bang sabihin ito kay Ginoong Andrew? Tanong ni Angela Song. Nang marinig ito, ang punong tagapamahala ng kagawaran ng pagbebenta na si Mr. Ho Jifei, na may suot na salamin, ay may bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Andrew Cheng. Ang lalaking umaasa lamang sa asawa. Haha. Anong maitutulong niya? Siya ay umaasa lamang kay Ginang Marian. Nag-isip sandali si Marian at nagsabi, huwag na. Ayaw ko siyang mag-alala. Matapos magtakda ng mga gawain, umuwi na si Marian, mayroon pa siyang inaalagaan na anak sa bahay. Samantala, pagkaalis ng kumpanya, nagmaneho si Mr. Ho Jifei patungo sa isang kapehan at naghihintay sa isang pribadong silid. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto at pumasok ang 4 na lalaking nakasuot ng itim na Amerikana at salamin. Ang bawat isa sa kanila ay punong-puno ng nakatatakot na presensya, hindi karaniwang mga tao. Kasunod nila ay isang gwapong binata na pumasok ng may pagtitiwala, may bahagyang ngiti sa labi, at umupo sa pangunahing upuan.
Mabilis na tumayo si Mr. Haji Fei at bumati ng may paggalang, Batang Ginoong Cheng, natapos ko na po ang lahat ng inutusan ninyo. Tama nga, si Mr. Haji Fei ay nagtatrabaho para sa pamilyang Cheng, para kay Young Master Cheng. Kabanata 675. Tumango si Young Master Cheng, punong-puno ng awtoridad, at mahinahong nagsabi, napakahusay. Mahusay ang iyong ginawa. Ang mga ipinangako ko sa iyo ay tiyak na matutupad. Maraming salamat po, Batang Ginoong Cheng. Karangalan ko pong maglingkod sa inyo. Ano man ang inyong utos, gagawin ko po ng buong puso, kahit na nakataya pa ang aking buhay. Labis na nasasabik na yumuko si Mr. Haji Fei, punong-puno ng paggalang. Nangako kasi si Young Master Cheng na gagawin siyang puno ng tanggapan ng isang kumpanyang nakalista sa palitan ng pananalapi, may sweldo na daan-daang milyon, at dagdag na 100 milyon pa bilang gantimpala. Napakaganda ng kanyang alok. Kahit magtrabaho siya ng mahigit 10 taon sa Bikang Group, hindi niya iyon makukuha. Tumayo si Young Master Cheng at inabot kay Mr. Haji Fei ang isang baso ng alak. May mainit na ngiti sa kanyang mga labi habang tinatapik ang balikat nito. Halika, inumin natin ito. Labis na natutuwa si Mr. Haji Fei sa pagpapahalaga sa kanya ni Young Master Cheng, at ininom niya ang alak hanggang sa huling patak. Ngayong pinagkakatiwalaan na siya ni Young Master Cheng, tiyak na ongat na ang kanyang katayuan. Batang Ginoong Cheng, pupunta po si Marian Young sa Yancheng bukas. Nais niyo po bang maghanda ako ng paraan upang mahirapan siya? Tanong ni Mr. Haji Fei matapos ang ikatlong pagyuko. Pinaglaruan ni Young Master Cheng ang baso ng alak sa kanyang kamay at nag-isip sandali. Pupunta rin ako sa Yancheng bukas upang dumalo sa pagtitipon ng mga namumuhunan doon. Mag-aayos na ako ng mga tao sa panahong iyon. Tumango si Mr. Haji Fei. Sige po. Siya nga pala, ano na ang kasalukuyang plano ng Bikang Group? Biglang tanong ni Young Master Cheng. Mabilis na sumagot si Mr. Haji Fei, ayon sa kagustuhan ni Ginang Marian, nais niyang magbukas ng mga sangay sa 6 na lungsod at determinado siyang magtagumpay. Ngunit hindi naging maayos ang lahat dahil na rin po sa inyong lihim na pagkilos. Paano naman ang kanyang asawa na si Andrew Cheng? Muling tanong ni Young Master Cheng. Ang walang kwentang iyon. Sinasabing wala siya sa Shangjiang. Mayroon po ba kayong pakay sa kanya, Batang Ginoong Cheng? Bakit bigla kayong nagtatanong tungkol sa kanya? Punong-puno ng pangungutya ang boses ni Mr. Haji Fei habang binabanggit si Andrew. Nang marinig ito, ngumiti si Young Master Cheng. Gusto ko ang tawag na walang kwenta. Mayroon kaming personal na alitan. Ganoon po ba? Huwag po kayong mag-alala, Batang Ginoong Cheng. Kapag naayos ko na si Ginang Marian, dadalhin ko po sa inyo ng personal si Andrew Cheng, pagmamalaki ni Mr. Haji Fei. Bahagyang tumawa si Young Master Cheng. Sana nga ay mangyari iyan. Pagkatapos nito, tumayo siya at lumabas ng silid. Sumunod si Mr. Haji Fei at magalang na pinanood siyang umalis. Nang makalayo na ito, biglang nagbago ang mukha ni Mr. Haji Fei at ngumisi ng masama. Andrew Cheng. Isang lalaking umaasa lamang sa asawa. Batang Ginoong Cheng, makikita ninyo, titiyak kong madadala siya sa inyo. Kinaumagahan, dinala ni Marian Young si Mr. Haji Fei at si Angela Song patungong Yancheng. Habang nasa sasakyan, tinitingnan ni Marian ang mga impormasyon tungkol sa mga negosyante doon. Nakakunot ang kanyang noo habang nagtatanong, si Don John B ay isa ring kilalang negosyante sa larangan ng gamot sa Yancheng. Bakit napakakaunti lamang ang impormasyon tungkol sa kanya? Bamantong hininga si Angela Song. Ginang Marian, hindi niyo po alam, napakakaunti lamang ang ibinigay niyang impormasyon, tila sinadya niyang itago ang mga ito. Ang mga materyales na ito ay nakuhanan pa namin ng may matinding pagsisikap. Ang pamilyang B ay isa sa pinakamalalaking pamilya sa Yancheng, pangalawa lamang sa pamilyang Shen. Si Mr. Haji Fei na nagmamaneho sa unahan ay sumulyap sa likuran kung nasaan si Marian sa pamamagitan ng salamin. Nakasuot ito ng mahabang puting damit na may itim na Amerikana, matalino at maganda ang tindig. Ang kanyang mahabang itim na buhok at ang kanyang mga binti ay nakapukaw ng pansin ni Mr. Haji Fei. Napakagandang babae, ngunit bakit nagpakasal siya sa isang walang kwentang lalaki? Nakakalungkot isipin. Ginang Marian, ang pamilyang B ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya rito. Maraming bagay na kung hindi makuha ng mga taga Yancheng, hindi rin makukuha ng mga taga ibang lugar. Sa pakikipagtulungang ito, si Don John B bilang kinatawan ay naglalagay ng napakataas na kahilingan. Natatakot ako na hindi ito magiging madali, wika ni Mr. Haji Fei habang sumusulyap kay Marian sa salamin. Itinaas ni Marian ang kanyang kilay at nagtanong, ano ang hilig ni Don B? Mabilis na sumagot si Angela Song, mahilig po siya sa golf.
May mga balita na nag-aya siya ng ilang sikat na aktres na samahan siya sa paglalaro ng golf ng isang linggo. Mayroon ding mga sabi-sabi na mayroon siyang maling ugnayan sa kanila. Lalong nakakunot ang noo ni Marian nang marinig ito. Mahirap nga siyang makuha ang loob. Paano naman ang iba? Muling tanong niya. Umiling si Angela Song. Iyan lang po ang aming nalaman. Ngunit tila iyan nga ang kanyang pangunahing hilig, mga sikat na babae. Mabilis na nagsalita si Mr. Haji Fei, huwag po kayong mag-alala, ginang Marian. Nandyan naman po kayo. Kahit si Don John B ay hindi gagawa ng labis na kahilingan sa inyo. Tumango si Marian, ngunit mayroon na siyang bahagyang pag-aalala sa kanyang puso. Ang pagpunta nila sa Yancheng ay maaaring hindi magiging madali. Pagkaraan ng 2 oras, dumating sila sa mansyon ng pamilyang B sa Yancheng. Sa pintuan, sinalubong sila ng Katie wala na magalang na ngumiti, ginang Marian, naghihintay na po ang amang pinuno namin, si Don John B, sa golf course sa likod ng bundok. Walang ipinakitang pagbabago sa mukha si Marian at ngumiti, salamat po sa pagtuturo, Ginoong Wu. Sumunod sila kay Ginoong Wu patungo sa likod ng bundok. Mayroong mga maliliit na sasakyang dekuryente doon. Naiwan ng bahagya si Mr. Haji Fei. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe, nandito na kami. Hanapin mo ang pagkakataon. Matapos ipadala ang mensahe, nahabol niya si Angela Song at ngumiti, Angela, may naiwan akong dokumento sa sasakyan. Maaari mo bang kunin para sa akin? Sasamahan ko muna si Ginang Marian. Nag-isip sandali si Angela Song at tumango, sige. Pagkaalis ni Angela patungo sa sasakyan, bigla silang lumabas ng 2 malalaking lalaki mula sa gilid at hinayla siya papasok sa loob ng sasakyan. Ngumisi ng masama si Mr. Haji Fei, inayos ang kanyang damit, at sumunod kay Marian na nasa unahan. Sumakay sila sa sasakyang dekuryente. Tumingin si Marian sa kanyang relo at nagtanong, nasaan si Angela? Susundol na lang po siya, may kinuha lang sa sasakyan. Tere na po tayo, ginang Marian. Ayaw po ni Don B na pinaghihintay siya, wika ni Mr. Haji Fei. Tumingin si Marian sa direksyon ng sasakyan at tumango, sige, tere na. Sumakay sila at nagtungo sa golf course sa likod ng bundok. Malawak ang luntiang damo doon. Pagdating nila sa pahingahan, nakita nila si Don John B na naglalaro ng golf kasama ang ilang sikat na aktres. Magandang araw po, Don B, pagbati ni Marian habang inaabot ang kanyang kamay ng may magandang ngiti. Lumingon si Don John B at tiningnan si Marian mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay inabot niya ang kamay nito at ngumiti, magandang araw, ginang Marian. Hindi ko inakala na mas maganda at mas may katangian ka pa kaysa sa iyong larawan. Pangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.